Ah, Magandang umaga. Naging controversial ang isang laban sa isang flip-top battle dahil merong mga linya doon na nag-cause ng alarm sa mga mamamayan, sa social media at lalo na sa mga ibang mga politiko, no? Dahil sa binitawan ng isang artist na animo, nagpo-provoke ng buong sandatahan, buong aktivista at sa buong mamamayan na sunugin ang Malacanang. Sari-sari ang reaksyon nung mga nakarinig nito. May mga nagsasabing freedom of speech lang daw yon or kasama yon sa dark humor ng artist na yon. Kumbaga, nagpapahayag siya ng kanyang damdamin artistically gamit ang mga salita. At meron namang kumukondena na inciting to sedition yung kanyang ginawa dahil ito daw ay direkta at pagpo-provoke nga, pag-aaklas na gumawa ng isang revolution against the government. Pero di ito para sabihin ko kung ano pa yung aking opinion doon, no, sa yung nangyari na yon, pero kinuha ko lang yon yung para sa ating intro dahil parang sumakto sa ating passage ngayon dahil marereflect natin ang mga tanong na ano nga ba yung relationship ng isang Kristiyano sa gobyerno? Paano nga ba tayong makitungo sa batas dito sa mundo? At ano ba ang pamumuhay ng isang Kristiyano na nasa ilalim ng otoridad dito sa mundo? Tama bang sumali tayo sa revolusyon? O pag-aklas gamit ang puwersa? O okay lang na manahimik? So ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. So by default, mga kapatid, ang tao ayaw talaga ng otoridad. And naturally, we are rebels. Rebellion tayo sa batas ng Diyos at manifested ito sa rebellion natin dito sa lupa. At bakit tayo ayaw ng isang otoridad? Ayaw ng tao mag-submit dahil sa kasalanan na meron tayo. Sinira nito yung sense ng pagpapasakop at pag-submit natin. Sinira nito yung pagsunod natin dahil nga sa pride. Kaya tignan niyo po sa Romans 1, verses 21 to 32, nireject ng tao at dinespise nila ang katotohanan. Hindi binigay ng tao ang honor at glory sa Diyos. Pinagpalit ng tao ang honor na yun sa mga Diyos-Diyosan at kasama na ang kanilang mga sarili doon. Instead na gamitin nila yung kanilang katawan para magbunga sa Panginoon, ginamit niya ito, nag-practice siya ng kasalanan at ginamit niya ang kanyang katawan sa sariling mga pagnanasa. So, mga sinful acts na pwedeng gawin ng isang tao. So, very clear, ginawa ng tao kung ano ang gusto niya, kung ano ang kalooban niya. They are the Lord of themselves. Wala silang kinikilalang Diyos. Ayaw ng tao mag-submit sa kung sino man. Dahil ito ay resulta ng kasalanan na nakapasok sa mundo at ang resulta talaga sa atin nun, effect nun, self-will, pride, at rebellion. At naturally, we hold to lawlessness. Wala tayong kinikilalang batas. Ang aking buhay, batas ko, ang kagustuhan ko. We are lawless people. Kaya tignan niyo po yung mga bata, dinidisiplina natin para magkaroon sila ng tamang pagsunod, magkaroon sila ng disiplina at hindi sila maging chaotic na pag sila ay lumaki, very dangerous. Imagine, isang bata na hindi nagabayan ng tama, very dangerous kung saan siya mapupunta at kawawa yung mga taong mapupuntahan niya. Dahil nga sa kasalanan eh. So, ganito po ang nature ng tao. Kaya tayo tamed ngayon, hindi ko naman nagagawa yun eh. Kasi takot tayo sa otoridad. Takot tayo kasi mahuhuli tayo ng polis. So, nakita nyo yung purpose? Kaya may polis para ma-maintain ang orderliness. Kaya nga sabi nga ni Dao Mingsu, bakit pa kailangan ng polis kung pwede naman pala mag-sorry? Ewan ko kung napanood nyo ba yun. Pero, kaya di na tayo dapat magtaka kung may kaliwat kanan ang may pag-disobey ng mga tao sa gobyerno.
Hindi na tayo dapat magtaka na bakit ayaw nila sa Diyos. Naririnig naman nila yung salita ng Diyos, ba't ayaw nila? Kasi ayaw nilang makulong sa otoridad ng Diyos. Kaya tignan niyo po sa social media o kahit saan man, sinusulong talaga ngayon yung idea na follow your heart, whatever makes you happy, go, gawin mo yan. Kasi by default, ito talaga yung gusto natin. And to think na kahit walang advice, walang mag-provoke sa atin ng ganito, gagawin talaga natin to. Gusto lang natin may mag-second sa atin na, ay, ito pa, tama to, kasi masaya naman pala ako dito, okay lang pala. So, hindi po pala ganon. Iba yung ganong advice kasi hindi yon biblical. Kaya as Christians, as a man of truth, dapat hindi na tayo ganito mag-isip at mamuhay. Yes, dati tayong ganito, di tayo nakaligtas sa gantong kaisipan, pero may iba na tayong disposition. May iba na tayong direksyon, iba na yung nature at inclination natin at ito na ay mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang kagustuhan na natin ay gawin kung ano yung mga pinag-uutos niya sa kanyang salita. Kaya nga sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, and who loved me and gave Himself for me. What a great motivation. Christ gave Himself for us by crucifixion, para ngayon ay ang mamuhay na ay hindi na tayo, pero siya. Kasi kung tayo, gagawin talaga natin ang kagustuhan natin. Kaya biyaya ng Panginoon, kung tayo ay pinababawalan niya. Kung tayo ay nare-rebuke na, teka, kasalanan pala yung ginagawa ko, kala ko, freedom ko yon. Pero, hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. So this means, we belong to a new master, a new power, and a new kingdom. Nalala nyo, Romans 6? This means we now belong to Christ, and our flesh, our desires, are now crucified with Him on the cross. Hindi na dapat nating suotin yung dati nating damit ng pagiging lawless, na walang kinikilalang otoridad. Being a new creation in Christ, tayo na ay mga law-abiding citizen. And mind you, hindi lang law-abiding citizen dito sa mundo, pero law-abiding citizen as citizens of heaven. Nakita niyo po, connection sa Psalms 24. So tungkol sa relationship natin sa governing rulers ang ating mensahe ngayon. Yung mga otoridad, mga kung sino man na namumuno dito sa Romans 13. Kaya pag meron tayong mga nag-struggle tayo sa pagsunod, sa mga presidente, sa mayor, sa mga boss, kahit sa magulang natin, punta tayo sa Romans 13. Naalala niyo po, merong otoridad na pinagkaloob sa atin, in-entrust, ang civil, ecclesiastical, at parental. At yung civil, ang pag-uusapan natin mamaya. At actually, lahat na to eh. Kumbaga, in general ko po, yung pagtingin natin sa submission sa otoridad. And we need to understand na itong Romans 13 ay hindi parenthesis o nahalo lang. Kasi maraming nag-review na hiwalay daw ito nung sinulat ni Pablo ng mga panahon na yon at napunta daw siya doon sa ganong klaseng sitwasyon, sa kanya sinulat ang Romans 13. Kaya parang ang dating, kung mababasa niyo Romans 12 sa Romans 13, teka lang, parang ang layo ng tinalon. Pero hindi po. Di ba sa Romans 12, tinuturuan tayong ng tamang pamumuhay bilang na kay Kristo, at we need to treat na ang chapter 13 ay kasunod nito. Dahil ito pa rin ay parte ng pamumuhay natin kay Kristo. Sa 12, natakal natin doon ang pagkakaroon ng unity at genuine love. At nag-end ang 12 sa pagpapaubaya ng mga injustices, mga evil things na na-experience natin dito sa mundo sa kamay ng ating just na Diyos. Na hindi dapat tayo gumante, mag-repay ng evil o gumawa ng kasalanan para sa mga taong
kaaway natin. Kaya dito sa Romans 13, 1-7, patungkol naman ito sa pagpapasakop sa mga authorities dito sa mundo, kahit pa sila ay evil. Mamaya, medyo gray pa ito, pero mamaya kukulayan po natin yan kung anong ibig ko sabihin. Kaya mensahe natin, ngayong umaga, the church is called to be united in civil responsibilities through submitting to governing authorities as our submission to God. Kaya I am inviting you again to open your Bible and read our passage dito sa Romans 13, 1-7. Romans 13, 1-7. Okay, sabi, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resist what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will remember or receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Heaven and earth will pass away, but the words of God will remain forever. Let us pray. Ama, kami ay nagpapasalamat sa iyong napakayaman at napakagandang salita. We pray na tulungan kami ng iyong banal na spirito para maunawaan po ito at hindi magkaroon ng kalituhan. At nawa ay may apply namin ito sa church at sa civil at as civilian or mamamayan, Panginoon, dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So before diving sa ating passage, maganda na ma-remind tayo sa mga responsibilities natin as Christians na since we have received yung mercy ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng bagong buhay. May ukol na natin yung ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. At ito nga yung nagsimula sa chapter 12. May new life na tayo as Christians. At ito nga yung process na tinatawag na sanctification. So dapat, pag dadaanan natin yung kung ano yung pinagdaanan ni Christ, yun din yung ating pagdadaanan. So hindi na-sanctify si Christ, no? Siya ay ginawa niya yung mga paghihirap na yun for the sake of the church at for God's glory, pero sa atin, kailangan natin pagdaanan yon hindi para patunayan na or pakita sa Diyos na tunay niya tayong anak, hindi ganon. Pero dahil tayo ay na kay Kristo, walang above sa master natin, at ito ay beneficial sa ating buhay at puso dahil maraming na namomortify na kasalanan as we go in a fiery furnace. Okay? So, sinulat ulit ito ni Pablo, itong chapter 12, lalo sa mga Kristiyano sa Roma. No? At alam naman natin ang kinakaharap ng mga Roma or mga Christian sa Rome. No? Sila ay mga Jews and Gentiles na na-convert dahil sa gospel at nagsasama sa isang church. At ang problema doon, posibleng hindi sila magkaroon ng true love or genuine love or true unity dahil nga sa kanilang mga races. Kaya inayos ito ni Pablo, pinakita niya sa chapter 9, 10, 11 na sovereign ng Panginoon at kung ano ang dapat nilang tugon doon sa kanilang nakuhang salvation. At ito nga ay pag-ibig sa bawat isa. Pero hindi lang ito yung problema na kinakaharap ng mga Christians doon sa Rome dahil ang problema rin nila doon ay persecution.
Galit ang Roman Empire, yung gobyerno ng Rome sa mga Kristiyano, sa mga sumusunod kay Kristo. Galit sila doon at kasama pa doon yung mga Jewish na hindi na convert, galit din sila doon sa mga Kristiyano or Jewish na convert dahil sa gospel. So, we think, di ba, logical reaction naman talaga na sila ay magalit sa gobyerno. Na dahil ayaw nyo kay Christ, sige, hindi kami susunod. Logical reaction yon. Pero, dahil nga yun ang tendency nila, itinuro ni Pablo ito na kahit na ayaw ng gobyerno ng Rome kay Christ, sumunod kayo sa kanila. Nakita niyo po, hindi siya namili na hanap kayo ng gobyerno na gusto ang gospel, naintindihan ang gospel, saka kayo sumunod. Hindi. Sabi niya rito ay in universal. Hindi lang ito natatapos doon sa Rome. Ito rin ay hanggang sa atin na lahat ng mga mananampalataya ay kailangan magpasakop kahit saang gobyerno pa sila naroroon. Ito yung tinuturo ni Pablo. Instead na magalit sila, magrebel sa gobyerno, kabaliktaran ang kanyang sinabi. Sila ay magpasakop sa otoridad ng Roma. Kaya necessary na maunawaan ang chapter 13 kasi pwede silang mahulog sa sin of disobedience. Pwede silang mahulog sa rebellion. Pwede silang mahulog sa sin of insubordination at lawlessness. Pwede silang maging prideful, conceited towards their neighbor kasi Christian naman sila. Alam ko ang tama, hindi nyo alam. Ignorant kasi kayo sa truth. So, parang ang dating absuelto ka dahil sa ginagawa mong yun, pero hindi po ganun. Alam po natin na pwede talagang maisip natin na break ties na tayo sa batas ng mundo dahil batas na ng Diyos ang ginagawa ko. Pero hindi pala separated ito. Hindi pala to hiwalay dahil alam natin na sasabihin natin sa mensahe mamaya na ang pagsunod natin sa Diyos ay ang pagsunod din, manifested sa pagsunod sa kahit na sinong namumuno sa atin. Kaya in a way, kung may nagde-despise na Christians doon, sa government ng Rome, may mga, siyempre, church yun, tapos may galit sa gobyerno ng Rome. Sana naman, itong mga Rome na to, dapat mapinsala na, dapat magkagulo sila, kinukurse na ganon. In a way, rebuke sa kanila itong mensahe, itong sulat ni Pablo na ito, that they must live as salt and light of this world, whatever their situation is. Kahit pa sila ay tanggap ng gobyerno, kailangan pa rin nilang maipamuhay ang pagiging ilaw at asin ng mundo. They have to love their enemies. They must not repay evil with evil. They must not avenge by disobedience. Kasi they are to represent Christ. Kaya nga sila nagpupulong kasi meron silang sinasambang banal na Diyos, tagapagligtas. At yung tagapagligtas na yon ay punong-puno ng pag-ibig, grasya, tapos yung mga follower, galit sa gobyerno, teka lang, parang hindi nagtutugma yung ulo sa katawan. Kaya ito po ay napakahalagang maunawaan ng mga Kristiyano doon sa Roma. Hindi lang sa panahon na yon, ito rin po ay applicable sa atin dahil nagbabind pa rin itong katotohanan ng kanyang salita sa gantong problema natin. Kasi until now, the government is not righteous. Di ba? No ruler is righteous. Nakikita natin sa iba't ibang bansa. Okay na sa kanila, nililegalize na ang abortion, nililegalize na ang LGBT, nililegalize na ang divorce. Paano to? Ito ang realidad. Kaya we must not remove in our minds na kaya may rulers na abusive sa power, kaya may mga rulers na nag-commit ng mga ganito na okay lang sa kanila ang murder kasi sa kasalanan na meron sila. At kaya may mga Christians na minsan nagko-compromise dahil sa indwelling sin na meron din sila. Kaya as Christians,
Ito ay warning na huwag nating ma-normalize ang pagko-compromise at ganun din, huwag nating i-normalize ang pagre-refuse sa pag-submit sa gobyerno because of the remaining sin na meron tayo. So, kailangan nating ma-mortify yun. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Kala ko, hanggang dun lang sa love. Grabing love na binibigay sa atin ng Panginoon na kahit yung mga ayaw sa Diyos, kailangan mong mahalin. Kailangan mong pagsakupan. Pero tignan natin ulit. Mamaya makikita pa natin na paano ba ito, no? Mangyayari. Kaya makakatulong din ang message na ito para ma-rebuke tayo, para ma-mortify yung lawlessness na meron pa sa ating mga puso ngayon by the wisdom of God at sa gospel. Dahil common ang problema na ito sa atin. Common sa araw-araw. Umaaklas tayo sa mga otoridad, sa bahay. Ayaw natin magpasakop sa parents. Pag pinaguhugas ka, ayaw mo. Sa school, pag pinapagawa ka ng project, ayaw mo doon, i-meet yung deadline. Kasi alam mo, meron kang deadline. Kristiyano ako. Meron akong sariling timeline. Minsan may mga ganong extreme, no? O kaya sa trabaho, ayaw nila magpasakop. I rather obey man, God than men. Sa church, lalo na sa gobyerno, nakikita natin sa government, lalo na paghalalan, talagang yung puso, very hooked, invested doon sa situation, sa halalan na yon, at nagkakaroon pa ng talagang away. At ano nangyayari? May division. Kaya may tendency talaga na common sa atin, hindi nawawala ito, hindi tayo exempted, na mag-retaliate tayo at umaklas sa ruling authority. At kung ginagawa natin ito, hindi natin nare-reflect si Christ. Pag ginagawa natin ito, hindi na fulfill yung utos ni Christ na love your neighbor as you love yourself ng tama. Na love na walang partiality. And manifested ito sa growth natin kay Kristo, sa ating sanctification. This might reflect kung paano natin nire-revere, might reflect kung paano natin bine-behold ang salita ng Diyos. Namimili ba tayo ng susundin? Sa Decalogue ba? 1 to 4 lang? Okay na ako sa 5 to 10? Medyo next time ko na to gagawin. Dahil ang tunay na mananampalataya, anak ng Diyos, may delight sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kalooban ng Diyos, ito na yung nagpapasaya sa atin at kasama dito ang pagsunod sa mga otoridad, rulers dito sa mundo. At dahil may genuine love tayo, yes, mapapractice talaga natin ito at possible na mangyari kahit pa amidst tayo, amidst abusive and rebel world, we are commanded to live Christ-likeness. Dahil yun ang ating identity. We are called na separated from the world. Kaya nga sa Romans 12:2, we are commanded not to be conformed to this world, but to be transformed by the renewal of your mind in the truth. Isip natin, ganun eh. May tendency mag-rebel, umaklas, huwag magpasakop. Pero yun ay kaisipan ng nasa mundo. Kaya wag daw tayo magpa-conform, magpahubog sa ganung kaisipan. At para ma-encourage pa tayo sa pagsunod natin sa mga governing authorities dito sa mundo, we have 2 points para ma-explain sa atin better itong passage na ito. Una, God is the absolute and only authority of all people. Ang Diyos ang ganap at tanging otoridad ng lahat ng tao. Number 2, civil authorities are instituted by God to fulfill His good purpose. Ang mga otoridad ay itinatag ng Diyos para sa kanyang mabuting layunin. Okay? So tignan natin. Number 1, God is the absolute and only authority of all people. Sabi sa verse 1, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted
by God. Therefore, whoever resists the authorities resist what God has appointed, and those who resist will incur judgment. So, we can notice, sinabi sa verse 1, every Christians. Ay, hindi sinabi ni Paul na every Christians. Ang sinabi doon, kung nakakasunod kayo, no, let every person. Okay? So, meaning, lahat ng tao. Lahat ng nag-e-exist at mag-e-exist dapat mag-submit sa any governing authorities. So we can say, walang tao na hindi nakapaloob sa otoridad. Otoridad ng magulang, otoridad ng school, ng work, community, establishments. Lahat ng puntahan natin, walang hindi governed ng isang otoridad. Tama po, no? At kailangan natin mag-submit sa authority o otoridad na yon. Pero kaya nahihirapan tayo mag-submit kasi na-distort ng meaning ng submission at authority. Nagkaroon na ng bad connotation. Yung authority, pag naririnig natin ang word na ito, yung term na ito, parang pumapasok agad sa atin, diktador. Pag narinig natin yung authority, tyrant, strict, abusive, bully, oppressor, persecutor, in short, power tripper, na talagang abusado sa kanyang kapangyarihan. Kaya hindi tayo nagsasubmit kasi karamihan sa atin na nagkaroon ng experience or bad experience sa mga otoridad at nakikita natin na hindi talaga sincere ang karamihan sa mga may authority. Diba? So, kaya hindi tayo nagpapasakop. Then, dumagdag pa yung bad connotation ng submission. Pag naririnig natin ng submission, ito na ay defeat. Natalo ka, mag-submit ka sa akin. Parang ganun, no? O kaya, inoppress tayo. O kaya, isang kahihiyan, humiliation. Kasi parang masasagasaan yung ego natin pag nag-submit tayo sa isang authority. Na we feel na mas magaling siya sa atin. Doon sa pinagsasubmitan natin. So, lahat ng ito ay distorted na meaning ng authority at submission. At dahil hindi ito yung tinuturo ng Biblia. Mula Old Testament hanggang New Testament, pinapakita ng Diyos na siya ang maker, creator, at lahat ng bagay ay nasa kanyang kamay, meaning siya ay may absolute authority sa lahat ng creation. That includes all men, no? All men. So, ibig sabihin, since siya ang may authority sa lahat ng tao, mula Old Testament and New Testament, nagtuturo siya ng submission din sa Kanya, ng obedience din sa Kanya. Dahil ito yung tamang gawin at nararapat. Hindi siya power tripper. Kasi when we submit, may sense ito na magandang relationship sa Kanya, and when we submit, napapabuti tayo at nag-glorify siya. Di ba? Pag nagsasubmit tayo sa ating magulang, ibig sabihin, maganda yung relationship natin sa magulang. Kaya ayaw natin mag-submit sa magulang kasi hindi maganda. O kaya, mahal natin ang isa't isa at pag tayo nagsasubmit sa magulang, napapabuti tayo. Hindi tayo napapahamak sa mga kanilang mga advices. Kaya nga sabi ni Daniel Doriani, to submit is to arrange someone's life under the authority or guidance of another. So, ganito yung nangyayari sa Diyos. Na when we submit, nako-conform tayo sa Kanya, sa likeness Niya. Di ba nga, we worship. No? We become whom we worship. So, ganun din sa submission. Kung sino man ang pinagsasubmitan ng ating buhay, nagiging katulad din tayo. Dahil ang pag-submit natin sa Kanya ay pag-agree na ina-arrange natin ang lahat ng ating pamumuhay, pag-iisip, sa kung paano ba ang dapat na pamumuhay at pag-iisip according sa Kanyang salita. Ito ay hindi lang limited sa school. Ito ay sa office, kasama sa school, sa church. Ito rin ay kasama sa office at sa school. We submit sa rules and regulations sa mga kumpanya. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong batas sa kumpanya at ipilit na ito dapat ang mangyari.
Hindi po ganon. Revolution po yun. Naalala ko nga kahapon, nasa Pure Gold kami ni Mama, at may mga tumpok-tumpok na mga hot cuts, iba't ibang cuts ng manok. Nagtingin kami dito, 168 yung wings. Dito, yung mga Recado cut. 168 din. Sabi ni Mama, baka pwede nang pag-isayin ng plastic kasi parehas lang naman 168. Sabi, no, hindi po pwede, magkaiba po kasi ng barcode dahil magkaiba ng kumpanya. So, hindi namin pwedeng ipilit kung ano yung naiisip namin parang logical, na may reason naman kasi parehas naman 168 Pero dahil siya ang otoridad, siya ay in-entrust ng otoridad, kailangan niyang i-maintain yung orderliness na mali yung iniisip niyo. So, marami pong ganong instances na kala natin sa Diyos, mas tama yung iniisip natin kaysa sa pinapagawa niya sa atin. Hindi na tayo nagpe-pray. Iniisip natin ito yung tama, nilalagtawan na natin yung wisdom niya, yung kanyang salita. Ano bang sinasabi ng Bible dito sa gantong gagawin ko? So, hindi po pala wise yon. Ang wise kailangan kalkulado. Ang ating gagawin ay dapat nakasentro. Pleasing ba ito sa Panginoon? Biblical ba ito? At hindi ba ito nakaka-violate sa aking konsensya? Okay? So we can say, kaya may mga law and authorities sa kahit anong lugar ay para mag-maintain ng orderliness. Kasi nga, dahil sa kasalanan, pag walang governing authority, chaotic talaga. Kaya we must submit and give them respect. So, ang gusto ko lang i-take note, all forms of authority and power are under the sphere of God's authority. Sabi niya sa verse 1. So, clear sa atin na lahat ng kapangyarihan nakapaloob pa rin sa pinaka-sphere ng kapangyarihan ng Diyos. Walang hiwalay sa Kanya. Okay? So, clear sa atin, all people must submit to all governing authorities at walang authority ang hiwalay sa Kanya. At dapat maging clear din sa atin na lahat ng mga otoridad na nandiyan ay inappoint, dinelegate lamang ng Diyos. Hindi random kung bakit siya ang naging presidente natin. Hindi random kung sino yung mga senador natin ngayon. Hindi random kung bakit sila yung mga nanunungkulan dito sa barangay natin. Sabi nga sa Daniel 2:21, He changes times and seasons. He removes kings and set up kings. Parang sa larong chess. Hindi magpo-forward ang isang pawn, isang knight, kung hindi gagalawin ng player. Ganon din ang Diyos. Siya ang nagse-set up ng mga oras, panahon, kung kailan yung panahon ng pandemic, kailan maililift ito, sino yung mga presidente na doon sa panahon na yon. Lahat ng yon, in-institute ng Diyos. At lahat ng yon ay deserve ng respect at submission ng lahat ng tao. Let every person, sabi kanina. Kaya sa verse 2, nagbigay dito ng warning si Paul. Kung hindi magsasubmit ang isang tao sa otoridad, para na rin siyang hindi nagsubmit sa Diyos. At ang panawagan, or hindi na talaga siya nagsubmit sa Diyos. At ang panawagan ni Paul, na every person, meaning, ito yung intention niya sa lahat ng tao. Magpasakop sa isang otoridad. Both believers and unbelievers. At mas lalong-lalo na, no, how much more ang church, ang isang Kristiyano. Minsan, kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung hindi nagpapasakop. Walang helmet. Nagdadrive ng walang lisensya. Tumatawid sa jaywalking. Ay, walang pedestrian. Parang ako yan. Pero, ayun, nai-repent ko na po yun. Dahil alam natin na ang katotohanan ay dahil alam na natin ang katotohanan, mas eager na tayo mag-submit sa otoridad. This is God teaching us na walang nakatago sa Kanya. God is teaching us na hindi galing sa Kanyang rule. And this is also God teaching us na soberano siya sa lahat. Siya ay may full control at pag nag-resist ang ikaw sa inappoint niya na otoridad, may kaparusahan.
Hindi lang sa legal na parusa, hindi lang legal penalty, pero meron ding judgment pag nag-resist tayo. Eh, hindi tayo exempted nun. Yes, Kristiyano tayo, nag-disobey tayo sa otoridad, hindi tayo mawawalan ng kaligtasan dahil eternal yung kaligtasan na ibinigay sa atin. Pero, pwede tayong makulong pa rin. Pwede natin pagbayaran yan sa mata ng batas ng tao. Kung ikaw ay nakapatay, pwede mo siyang pagbayaran sa kulungan. So, He wants us to recognize na ang reality na kahit saan tayo pumunta, God is reigning. Kahit saan nasang kala mo natin napakasulok na hindi tayo nakikita ng Diyos, God is reigning in us. Na kung ang pag-resist sa otoridad ay pag-resist sa Kanya, yung penalty na meron, ang lahat na magre-resist, pwede rin natin itong ma-receive. So, mas pinapakita sa atin ngayon yung Kanyang otoridad na kailangan nating mag-humble sa pagsunod sa Kanya sa lahat ng oras. Hindi lang isang araw. Hindi lang every Lord's Day. Sa lahat ng oras kasi nga, madali lang dayain sa church. Pero pag nandun ka na sa school, lalo na't walang nakakaalam na Kristiyano ka, pwede kang gumawa ng ginagawa din ng normal na tao na wala kay Kristo. Pero kung alam natin, ginagard natin sarili natin na teka lang, lahat ng ito ay dinelegate lang ng Diyos. Itong teacher ko, dinelegate ito ng Diyos para ma-glorify ko siya sa aking pagsunod, pagiging diligent sa pag-aaral. Gagawin ko. Okay? May responsibilidad tayong sundin ang kahit anong otoridad dahil ito ay pagsunod din natin sa Diyos. We are to obey God. Hindi dapat tayo namimili kung sino dapat yung ating susundin dahil mabigat ito. Kala natin parang isolated pero generalized pala to. Dahil common na common ito sa ating mga pamumuhay araw-araw. Pero we have to remember na only the people na authority, we have to remember na itong mga otoridad na ito ay dinelegate lang ng Diyos. Pero yung klase, yung forma ng kanilang or way ng kanilang pamumuno, ito na ay resulta ng kanilang desire. Kung sila ay abusive, sila ay tyrant, yun yung result dahil sila ay makasalanan. Yun ang resulta talaga ng kanilang pamumuno. Kaya nandito pa rin yung principle na man meant it for evil, God meant it for good. Kung gustong disiplinahin ng Diyos ang isang bansa o isang tao, He allows na mag-elect ang isang bansa ng isang corrupt at abusive na leaders as their punishment. Okay? So ito yung sinasabi sa Romans 1:24, yung principle ng Diyos na nilet go niya ang kagustuhan ng tao as His punishment. Hindi niya na ni-restrain, hindi niya na, binalaan or hinarang sa kagustuhan nila, pero ibinigay niya kung ano yung gusto ng tao. Di ba? Ang gusto ng tao, nung Israel, magkaroon ng hari na tao. Ang hari nila, theocracy sila, si God. Ang sabi nila, gusto namin ng hari, nakikita namin yung katulad ng mga hari sa ibang trono. Binigay si Haring Saul. Paano nila namili? Pogi kasi siya, macho, si King Saul. Uy, ito na yung hari natin, ganun tayo mamili. Kaya yun din yung iniisip nila kay Christ. Na dapat nasa trono rin, matipuno din. Pero bakit ito? Totoo ba yung sinasabi ni Christ na siya yung hari ng mga hari? Kasi nagsasuffer siya eh. Naka-experience siya ng persecution. Ang alam namin, hinintay naming hari ay magpapalabas sa amin sa rule ng Roma. Ang hina naman nito. So, nakita niyo po, yun yung nasa isip ng mga Jewish.
At hanggang ngayon, wala pa silang nakikita, naghihintay pa rin sila ng yung Messiah na para sa kanila ay political lamang. So again, kahit evil ang government, we are called to submit. Diba? Papunta na tayo doon. King David submitted to King Saul. Apostle Pablo, hindi siya nag-resist sa authority ng Rome. Hindi siya nag-revolt o nag-resist. Nagpakulong siya. Kung sinabing siya ay mamamatay, be it. Si Mary and Joseph, nag-comply sila sa census sa Bethlehem. Nagpa-register sila, kaya nga doon na naipanganak si Kristo. And even si Jesus Christ, nung siya ay aarestuhin, ang sabi niya kay Malchus, ay kay Pedro, kasi nga, kinat niya yung tenga, wag niyo po siyang gagalawin. Anong sabi ni-rebuke? Ni-rebuke ni Christ, hindi yung soldier, pero si Pedro. Sabi niya, mangyari ang dapat mangyari. Hindi dapat ganyan ang iyong ginawa. Ibig sabihin, pag sasubmit yun, kung arestuhin ako ng batas ng Roma, kahit pa ito ay injustice, arestuhin ako. Parang yun ang sinasabi ni Christ. Hindi rin siya nag-revolt at nag-resist sa paglilitis sa kanya ni Pontius Pilate. Kahit injustice yun, walang ebidensya, nag-submit pa rin siya. So, pwede natin makita na hindi siya nandoon dahil wala lang siyang magawa at bugbog na siya. Kaya siya nandoon kasi kalooban niyang mag-submit sa gobyerno at batas ng tao. At nagturo pa siya. Yung kaninang binasa natin sa Matthew 22, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Hindi niya sinabi na wala na dapat para kay Caesar kasi sa Diyos kayo. Hindi siya nagbibigay ng ganong kaisipan. Pero this means na talagang kinikilala ni Christ ang gobyerno ng Roma. At kahit ang Roma ang maglilitis sa kanya, nagpasakop pa rin siya sa kalooban ng Ama. Nakita niyo po, nagpasakop siya kahit evil yung ginagawa ng Rome sa kanya, dahil yun ang pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Merong higher umbrella. May higher sphere ng kung kanino siya nagpapasakop. Hindi lang siya nagpapabukang kawawa sa Rome. Pero pinapakita niya, ito, yung gagawin, yung magiging tagapagligtas nyo, na kayo mismo ang papatay. At tunay na wala talagang deserve na maligtas. Na kahit tayo, may contribution tayo. Kala natin, mga panahon lang na yon, pinagkamatayan niya ang lahat ng may kasalanan na nasa kanyang balikat, mga pangalan na nasa kanyang balikat, at kasama kayo doon. Kasama ang lahat ng mananampalataya na nandito ngayon. Hindi aksidente na punta si Christ at nilitis doon. Pero ito ay kalooban ng Ama at actually ito rin ay prophesied sa Old Testament. So nakita natin, just God, ang isang just God ay nilitis ng isang injustice system sa isang injustice court ng injustice or unjust na isang governor para ma-serve ang justice ng Diyos. Pero ang tanong, may limit ba ang pagsunod natin sa otoridad? Ito yung gusto niyong marinig. Kahit pa clear na mali ang pamumuno nila, yes, God ordained them, so we have to submit. Ito yung limitation. Huwag lang magiging taliwas sa salita ng Diyos. While submission to authority is the norm of all people, it is not the absolute authority. It is God's. And when God's word and government's word clash, pag nagbangga na, we have to obey God rather than men.
If the rulers are against God's will, nagko-contradict sa Bible, we have to prepare ourselves to counter that leader. Kahit pa mag-cause ito ng pagkakawala mo ng trabaho, or kahit pa buhay mo, or kahit, mabigat na pala yung buhay mo. Sasabihin ko sana, karapatan mo, makulong ka at kahit yung buhay mo. You have to choose to obey God rather than men. Pag ito ay contradicting na sa salita ng Diyos. Again, ang side natin ay ang Diyos. Ang alyansa natin ay ang Diyos. Evident ito sa Bible na may mga umaaklas talaga sa tuwirang salungat na rulers at kalooban ng Panginoon. Yung Pharaoh, when he commanded yung mga Hebrews na patayin ang mga male na infants, mga babies, they resist. Hindi nila ginawa yon. Maraming Hebreo ang tumanggi at hindi talaga sumunod sa panawagan na yon, patakaran ng Pharaoh na yon. Sila ay sumuway sa batas na ito at pinili nila sundin ang Diyos. When Nebuchadnezzar commanded to worship the golden image, at kung hindi sila magwo-worship sa golden image na yon, sila isusunugin sa fiery furnace, sa mainit na pugon. Pero ang sabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego sa Daniel 3:17 to 18, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand. Ang ganda tinawag niya pa, O King. Kinilala pa rin nila, O King. But if not be it unto you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Kinikilala nila na hari si Nebuchadnezzar, hindi nila dinedespise ang pagiging hari ni Nebuchadnezzar. Pero mas may kinikilala silang hari, ultimate king, na hari din ni Nebuchadnezzar. At ito ang Diyos ng Israel, Diyos ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at ito si Jesucristo na ating sinasamba ngayon. Pinili nila mag-disobey. Ang nangyari sa kanila, pinapasok sila doon sa pugon. Pinainitan sila. Pero alam natin na pinoprotektahan sila ng Diyos. Hindi sila nasunog. Yung kanilang buhok, di ba madaling masunog ang buhok? Hindi man lang nasunog. Masunog yung kanilang damit, hindi nasunog. Hindi man lang sila nangamoy, apoy. Dahil doon sa pang-apat na nakikitang nagprotekta sa kanila. And I believe that is Jesus Christ na nagprotect sa kanila. The Son of God, the Angel of God. Sino pa? Peter and John, nung nag-disobey sila sa Acts 4, doon sa mga authorities ng Jewish, anong sabi? Sabi sa kanila, wag nyo nang ipipreach si Kristo. Anong sabi nila sa Acts 4:19-20? Kayo ang humatol. Anong mas matuwid sa mata ng Diyos? Ang sundin ka namin o ang sundin ang kalooban ng Diyos? Kaya hindi namin pwedeng itigil ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nakita niyo po. Acts 4 yon. Right after, chapter 5, muli, nasangkot ulit si Pedro at ang mga apostol. Sinabihan, di ba sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong magpipreach ng pangalan ni Kristo. At sinabi nga niya rito, we must obey God rather than men. And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey us. Again, hindi sila sumunod sa authority dahil yon ay ang pagsunod nila sa Panginoon. So kung makikita natin, hindi nila ito ginawa ng kanilang desire lang, pero ang banal na Spirit ang nag-work sa kanila. Kaya when you are resisting the authority na nagko-contradict sa salita ng Panginoon, the Holy Spirit is working unto you, within you.
Siya ang nag-enable, nagbibigay sa iyo ng strength na tayuan ang pananampalataya. Kaya praise God, may banal na spirito tayo. At si Christ, na kanyang kapangyarihan ng kanyang krus, or kamatayan sa krus. Kaya nagkakaroon tayo ng power to say no sa lahat ng temptation to compromise. So we have to review. We must submit to governing authorities because God commanded us. But if they are commanding us to sin and curse God, it is our call to resist them. May pag-resist pa rin. Ang punto, God deserves total submission of His children. Walang gray area. Sabi kasi ng boss ko, ganito eh. Huwag po kayo mag-worry. Yung mga earthly leaders na nagkakaroon ng mga evil things na na-experience nyo, na hindi naman tuwiran na nagko-contradict. Ano lang, kunyari, pinag-iinitan ka lang sa kumpanya, yung mga ganun lang, no? May pride lang sa'yo, talagang ikaw, minimisrepresent ka, hindi tuwiran na contradicting kay Kristo at lumalabang kay Christ. Hayaan niyo po yun at mananagot talaga siya sa Diyos. Hayaan na po natin sa justice ng Diyos yun. Kaya ang challenge sa atin ngayon, mga kapatid, our submission to God includes in submission to those who contradicts His Word. Kasama ito. I-prepare natin ang ating sarili sa talagang persecution sa atin. Na it is our call to disobey rulers kung ito ay nagyuyurang or nagbibigay ng disgrace sa gospel. Nag-distort ng salita ng Panginoon. Pero syempre, we have to submit total submission sa Diyos kasama yung pag-endure natin sa mga authorities naman na hindi naman tuwiran na lumalaban sa Diyos. Okay? Kasi kung tayo ay nagre-resist sa mga otoridad, we think na wiser tayo sa Diyos. Na bakit ito yung tinalaga niya? Mas okay pa yung dating boss ko eh. Bakit ito yung senador ngayon? Mas okay pa yung 2000 ganito, yung bata yung 90s, yung ganito. Mas matalino ka ba sa naglagay sa Diyos? So, ang ginagawa sa atin ngayon talagang kinakapitan natin hindi yung mga system, hindi yung gobyerno, hindi yung kahit anong pwede natin gawin. Kaya tayo nabubuhay dahil sa Panginoon at doon lamang tayo kumakapit. So kung ano-ano mga situation na doon tayo pinapadaan, ang mahalaga hindi tayo inaabandona ng Panginoon. Number 2, ang point natin, civil authorities are instituted by God to fulfill His good purpose. So, tinatatag ng Diyos ang lahat ng otoridad na meron tayo para sa Kanya mabuting layunin. So, God delegated authorities to restrain evil, ito yung note natin, and to expose the sinfulness of man. Kaya pala may otoridad ay para magkaroon ng orderliness. Diba kanina? Para ma-maintain yung pagiging peace. Siyempre, hindi absolute peace yun. Ma-maintain yung hindi pagkakaroon ng chaos dito sa mundo. So, maliwanag sa verse 3, yung mga otoridad, mga pulis, mga nanunungkulan, sila dapat ay hindi para mag-tolerate ng evil sa verse 3. Pero sila ay mag-maintain ng mabuti. So ito talaga dapat yung purpose ng gobyerno, pero dahil nga sa kanilang kasalanan, iba yung kanilang motive kung bakit sila tumatakbo at nanunungkulan. So, hindi dapat. So, ang implication nito, kung para sila ay mag-maintain ng good at magbigay ng reward sa mga nakakagawa ng maigi, hindi dapat tayo or hindi sila dapat maging source ng fear natin. Di ba? Takot tayo sa pulis, takot tayo sa mga otoridad. May ganun tayo na pag may dumating na otoridad, ayaw natin magpakita kasi hindi dahil sa pagsasubmit tayo, pero ayaw lang natin. Dahil nga, meron, in a way, may fear tayo dun sa kanilang posisyon.
Pero kung ang iniisip natin, dinelegate sila ng Diyos para sa ikabubuti ng kanilang sinasakupan, hindi tayo matatakot. Di ba? Dahil ang dapat matakot sa kanila ay yung mga gumagawa ng masama. So nakita natin, di ba? Totoo naman, talaga namang nakakatakot pag nakakagawa tayo ng masama. Nahihiya tayo. We hide. Katulad nung pagtakot at pagiging nahiya nung nag-disobey si Adan at si Eve doon sa Garden of Eden. So natatakot tayo pag nagkakaroon tayo ng masamang ginawa sa mga otoridad. Kaya nga maraming puga, maraming mga tumatakas sa kanilang mga crime. Kaya ang ganda ng tanong ni Pablo dito. Do you want to be unafraid to governing authorities? Gusto mo bang hindi matakot sa mga otoridad? Do good. Sumunod ka. Magpasubmit ka sa kanila. Do you want to be unafraid to governing authorities? Submit and obey the law. Kaya tayo takot kasi hindi tayo nag-obey ng law. Or ayaw natin mag-obey ng law. Kasi nga, meron tayong gustong sundin ng ating sarili. Kasi very sure, yung warning dito ni Pablo sa verse 4, magkakaroon talaga ng judgment ang hindi susunod sa otoridad. Penalty yung judgment na sinabi ko, no? Na itong mga Kristiyano sa Rome na yon, mga time na yon, pag sila ay umaklas sa Rome, mape-penalize talaga sila at hindi nila pwedeng, o hindi sila exempted doon sa pwedeng ipataw sa kanila. Umaklas ka eh. Okay? So, yung word na sword dito, nagsisimbolize sa ruling authority ng gobyerno. And the staff, syempre alam natin yan. Yan ay sa church, yung word ng Panginoon at yung rod, ito yung pang taboy sa mga enemies. So, ito pala yung bakit may otoridad at dinelegate ang Diyos on His behalf para ma-maintain ang kabutihan at maging daluyan ang mga otoridad na ito, gobyerno na ito, ng parusa ng Diyos doon sa mga nag-commit ng kasamaan. Paano napaparusahan ng Diyos yung mga nag-commit ng kasamaan? Ginagamit niya yung justice system natin, may nakukulong. Pero syempre, dahil may kasalanan, may injustices doon. Pero still, no, ay alam na natin dahil nga fallen ang justice natin dahil sa fallen ng mundo. So this means, yung capital punishment ng isang bansa o state, inaalaw ng Diyos para i-avenge niya yung mga kasalanan na na-commit sa kanya ng isang tao, no, o ng isang bansa. Sabi nga sa Exodus 21, if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. So nakita, Exodus pa lang ito. Ito na yung pattern at sinuport ito ni Christ sa Matthew 5. Itong prinsipyo na ito. So the state would punish someone na na-commit ng evil things in the name of God. Dapat ganon. Dapat. Yun ang intention ng Diyos. Magpapunish sila hindi dahil sila ay cruel o sila ay may power, pero dahil sa pangalan ng Diyos. Okay? So, gusto ko lang i-note, God set up all authorities to restrain evil and maintain good. So, mula sa Old Testament, yung mga rulers na yon, mga inorganize niya para maihayag ang kanyang salita at ma-fulfill yung redemption na hinihintay na ipinramis niya sa Genesis 3:15 na may darating na Messiah, yung seed of the woman na magka-crush sa head ng seed of the serpent at doon ay magkakaroon ng katubusan sa New Covenant na yun. So, in-establish ng Diyos itong redemptive plan na ito at establish niya ang church gamit yung mga
bad kings na yon, mga evil kings na yon. Nakita po ba natin? At hindi siya nag-fail. Hindi siya nag-fail. So yung panawagan na ito ay hindi lang para sundin lang, pero may purpose, lalong-lalo na sa church. Kailangan natin magpasakop dahil ito ay manifestation na nagpapasakop tayo sa kingship ni Kristo, sa gobyerno ni Kristo, na ang pagsunod natin sa iba't ibang otoridad ay nagkukultivate sa atin ng mga bunga ng kabanalan. Dito sa otoridad na ito, na iba't ibang in-institute ng Diyos, ito yung proper field kung saan natin pwedeng i-practice ang mga pinag-uutos niyang salita. Na maging banal tayo, love your enemy, dito yun sa mga otoridad. Pwede natin gawin doon, i-practice doon. At marereflect natin ang glory at authority ng Diyos at marereflect din natin or mahuhubog tayo sa kabanalan ng Panginoon. So ang punto rito, Christians are to submit authorities, for this conforms us in Christ. So we can now say na may dalawang purposes ang authority sa mundo. Una, dahil nga may dalawang kingdom, naniniwala tayo doon. Una, yung earthly kingdom, ito ay to maintain good at to restrain evil, to avenge yung mga sinful deeds ng mga nakocommit sa Diyos, at para mas-sanctify ang kanyang mga anak, ang church. And I have to clarify, we are to submit kung ito ay nasa kalooban ng Diyos. At napapractice ang patience at love natin. So, sa submission natin, tinuturuan tayo na hindi mawala ang fear sa Diyos. Kasi hanggat may takot tayo sa otoridad, this means may takot tayo sa Diyos. Sumusunod tayo hindi lang para ma-avoid natin yung mga consequence. Di ba sinasabi sa mga preceding verses pa? Hindi lang tayo natatakot na baka makulong tayo. Hindi lang tayo sumusunod dahil takot tayo sa penalty o parusa. Pero dahil ayaw nating ma-violate yung conscience natin. Hindi dapat ito yung ginagawa ko kasi Kristiyano na ako. And becoming a Christian na ako pag ito ang aking ginagawa. So, tinuturuan po tayo na sundin yung ating conscience. At very interesting sa verses 5 to 6, pinasok dito yung taxes ni Paul. Something na hindi matatakasan ng isang tao sa mundo. Na ito ay way ng Diyos para magkaroon tayo ng recognition kung ano ang nararapat sa Kanya at sa mundo. May distinction. Tinuturuan tayo na hindi maghalo, pero firm pa rin tayo na sa lahat ng situation, we have to glorify God. Merong para sa Diyos. Sa tax, when we give our taxes, we glorify God. Pag di tayo nagbigay ng tax, pag nanakaw yon at hindi yon glorifying sa Diyos. When we respect our leaders, our bosses, pero hindi nag-glorify natin ang Panginoon. Pero pag hindi natin hindi tayo may respeto, hindi natin siya napiplease. At ganun din sa pag-honor. Minsan mas mataas pa nababaliktad. Na-honor naman natin yung isang tao, nakakalimutan nating i-honor ang Diyos. So nakikita natin, tinuturuan tayo ng distinction, ng recognition na kailangan pag ino-honor mo ang leaders, dapat i-honor mo ang God, ang Diyos, at yun ang priority na pag-honor mo. Hindi sila pantay. So nakahit pa nakahit pa sa ikalalagay pa natin sa peligro, we must honor God in our life. So yung challenge natin dito, we must have delight in submitting to authorities because it is for our sanctification. Masaya ka ba na nagsasubmit sa mga otoridad o napipilitan ka lang? Kung ikaw ay Kristiyano, tayo Kristiyano, at yes, legally, parang respect ka lang at hanggang doon lang ang pag-submit mo doon sa mga otoridad, idagdag pala natin to na glorifying
ang pag-submit natin sa Diyos, ay sa mga otoridad dahil we are glorifying God in our lives. Now, we are submitting kasi we submit our lives to Christ. Ito ay kanyang salita. Kasi may tendency talaga na i-release natin ang ating sarili. Karapatan ko to, Kristiyano ko to, hindi ko na kailangang sumunod dyan sa mga bagay na yan. Pero sabi, every soul, minsan parang wala na tayong business sa mundo. Nandito pa tayo at kailangan nating mamuhay according pa rin doon sa batas ng mundo. Pero still, again, hindi ito lalagpas doon sa magko-contradict na doon sa salita ng Panginoon. So in a way, nililinaw ni Paul dito sa itong message na ito doon sa passage natin sa Romans 12 verse 2 na we have to not to conform to this world but to conform to God. Nandito pa rin tayo. Ito yung balance na sumusunod tayo sa mundo at the same time hindi tayo nako-conform sa mundo. Yung pagsunod natin sa mundo, yun ay pag-conform natin actually sa Panginoon, sa katwiran ng Diyos. Dahil yun nga yung ginawa ni Christ. We must remember kung ano man ang nakasulat dito. Ito mga instructions na ito, mga decalogue na ito ay kailangan natin na maipamuhay sa parents, sa teachers, sa supervisors para sa ating salvation or sanctification, I mean. It is molding our hearts and minds on how we think na Christ-centered. Inaalis nito yung pride, self-will, at rebellious heart natin. At will ng Diyos na gamitin niya mga terror ng mga otoridad para matanggal yung mga pride natin. Again, yung mga terror na yon, hindi yun yung contradicting sa mga malinaw na pag nagko-contradict sa Diyos. So again, kailangan nating tandaan, Christ as the King of Kings, ruler of rulers, submitted wholeheartedly to the authorities, even he knows that they will crucify him. Kaya nga sabi sa 1 Peter 2:23, nagpakababa si Kristo, binigay niya ang kanyang sarili, nagsuffer siya, at yung pagsasuffer niya ay maging example ng church na lahat ng mga followers niya. So kailangan nating ipamuhay ito. Kailangan nating tignan na lahat ng ito or nakikita natin, tayo ay nasa loob ng kingdom of God. At dahil sa kasalanan, hindi ito nakikita ng tao. Ang kaharian ng Diyos ay nag-ooperate na. Hindi nga lang ito katulad ng alam natin mga kingdom. Ito ay spiritual. Pinadala ng Diyos ang kanyang kingdom at para maunawaan natin kung ano ba ang kingdom ng Diyos, ito ay minanifest niya kay Jesus Christ. Kaya nga sabi ni John the Baptist sa Matthew 3:2, "Behold, the kingdom of heaven is at hand." Paparating na. Then sinabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo sa Luke 17:20-21, "The kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Nor will they say, 'Look, here it is,' or 'there.' For behold," sabi ni Christ, "the kingdom of God is in the midst of you." Naririto siya. Nasa kalagitnaan ninyo. Nasa harapan ninyo. Dumating na ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Christ. At sinabi ni Christ kay Pilato sa John 18:36, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting. But my kingdom is not from the world." So nakikita natin, nag-ooperate ng kingdom ni Christ, pero hindi alam ng tao dahil sa kasalanan, hindi nila nakikita. Kaya kailangan yon ipaunawa, pinadala si Kristo para ipaunawa kung ano ang kingdom ng Diyos. So ito yung kingdom ng Diyos na hindi nakikita ng tao. Dahil sila ay ignorante
sa kaharian ng Diyos. At paano makakapasok sa kingdom na yon? Sabi ni Christ kay Nicodemo sa John 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hindi sinabi ni Jesus na gumawa ka lang ng mabuti, mag-church ka, maging reliyoso ka, mag-pray ka, para makapasok ka sa kingdom. Pero unless one is born again, hindi yung grupo na, alam natin na pag born again. Hindi po gano'n, no? Hindi yung pag umanib ka sa samahan ng born again. Pero ang pagiging born again, ito ay divine work ng Diyos. Meaning, hindi ito magagawa ng isang tao. Ito ay ginagawa ng Diyos. Siya yung nag-ooperate sa isang tao, siya yung nagpapapasok, nag-i-initiate, siya yung nagpapasya. Siya yung naghuhugas. At ito nga yung tinatawag nating regeneration. Pagkasilang muli, ito ay paghuhugas ng Diyos sa isang makasalanang tao na again, hindi kayang gawin ng isang tao sa kanyang sarili. Pero possible ba ito na paano tayo makakapasok sa Diyos, sa kingdom niya? Ito ay naging possible sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ng kanyang bugtong na anak. So sa spiritual realm na ganito ang nangyayari mga kapatid. Hinuhugasan niya at tinatawag niya ang isang makasalanan, idodro niya kay Jesus Christ sa kanyang pasya, sa kanyang kagustuhan para makapasok sa kingdom. Ilalapit niya ito kay Kristo at magkakaroon ng pananampalataya at pagsisisi. Sinong nauna? Ang Diyos ang nag-initiate. Siya ang nag-cause ng kaligtasan natin, hindi sa ating sariling lakas. Hindi sa ating sariling mga gawa. Kaya nga sabi, sa John 3:16, ang sabi niya kay Nicodemo, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sa lahat ng maniniwala kay Christ, sila yung mga kinilos ng Diyos, sila yung mga hinugasan ng Diyos, sila yung mga pinalapit ng Diyos kay Kristo. Sila yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meaning, lahat ng mananampalataya ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo waiting dito na, pasok na ba ako sa kaharian? Nandun na tayo. Nandun na tayo. Pero sabi, yan ay actual at realidad. Sabi sa Colossians 1:13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So nakita po natin, actual na po ito. Yun nga lang, hindi pa ito yung already. Parang, we are already pala, but not yet. Nandun na tayo, pero wala pa sa kahustuhan. Wala pa sa mismo na pangyayari. Dahil meron pa tayong flesh dito sa mundo. So nakita natin yung kingdom ng Diyos. Hindi abstract, hindi prinsipyo. Ito'y actual na kaharian. Pero sa spiritual realm, matatagpuan. At ang Diyos lang ang magkukos para makita mo siya. Ang kanyang banal na spirito ang magkukos para maunawaan mo siya. At si Hesus Kristo ang magkukos para makuha, ma-receive mo ang kingdom ng eternal life. Kaya kung ikaw ay wala pa kay Kristo, wala ka pa sa kanyang kingdom, hindi ang iyong mabubuting gawa, hindi ang iyong pagdadasal, pagbabasa ng Bible, pagiging reliyoso, pagiging mabuti, mabait, para ikaw ay maging Kristiyano. Hindi yon. Ito ay lahat ay gawa ng Diyos. Kung lahat ng gawa ng Diyos, siya ang nag-i-initiate, binibigay niya lang, anong dapat mong gawin? Hingin mo sa Kanya, sa pananampalataya. Magsisi ka sa iyong ginawa na kasalanan simula nung bata, bitawan mo yung mga alam mo, mga foolish thoughts mo na kala mo makakaligtas sa'yo dahil ipapahamak mo yan talaga. Ikakasira mo yan sa eternal life. Dahil ang panghawakan mo lang ay yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo.
na siya ay namatay para sa makasalanan, na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay maliligtas at hindi magkakaroon ng condemnation at magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Yun ang kaligtasan na ibinibigay at sinasabi ng Biblia. Ito ay galing puro sa Diyos. Wala tayo. Anong sa atin? Kasalanan na dapat linisin ng Diyos. Anong kailangan nating gawin? Ito ay mag-respond tayo sa Kanyang panawagan ngayon. Panawagan niya ngayon, He wants you to enter His kingdom. Panawagan niya na magsisi ka dahil malapit na ang pagdarating ni Kristo. Hindi para ikaw ay magsisi dahil matatakot ka sa impyerno, pero dahil makita mo yung lavish na blessings, yung magnificence ng presence ng Diyos, na eternally kasama natin siya. No more weeping, no more pain, no more sin, no more condemnation. Lahat ay pag-worship. Lahat ay punong-puno ng pag-iibigan. Lahat ay kapayapaang absolute. Wala ng chaos, wala ng injustices. Wala na. Lahat ng nandoon ay makikita na natin yung lagi nating communion sa ating Panginoon. Nawa, panalangin namin, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ay magkaroon ka ng pananampalataya, ikaw ay magsisi at bigyan ka ng grace niya para ikaw ay maipasok sa Kanyang kaharian. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa magang ito at we pray na ikaw ang aming